Kanin po. Kanin po. Ay, tama-tama, Jigs. Nung pinaunlakan mo ang yaya ko, pinaghandaan kita. Marami akong baong kanin dito. Oh, mukhang marami kayong bigas dito ah. Hello mga kasakol. Ngayong araw po ay makakasama natin si Mayor Attorney Liv Opeña ng Cabuyao, Laguna. Patitikim daw sa atin yung kanyang niluto. Siya ho nagluto nito. Ito daw pong niluto niya, batchoy, itong kalderetang itik, at saka ito daw pong sinigang na talakitok at pampano. Pero bago tayo magsimula ng ating sakulan, Mayor, magdasal muna tayo. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this day gift, about which to we receive from your bounty through Christ our our Lord. Amen. Ano pang inintay natin? Atak! Atak. So yan, sa mga kasakol ko diyan na taga Cabuyao, Laguna, bahala na po kayo. Sakulan na. Yeah. Ayan. Yan ang Cabuyao style. Unang subo para sa mga taga Cabuyao. Sarap ba? No? Opo. Yan natin ng konting patis. Mayor, balita ko, meron kayong hangaring maglingkod. Opo, at yun naman po yan, nagsimula po yan noong 2004, Jigs, nang ako'y unang lumabang konsehal. Naka-apat na term na po ako na konsehal, 12 years na. Tapos nabigyan ako ng pagkakataong mag-vice mayor mula 2019 hanggang ngayong taon. Sabi ko, pagkakataon ko na after nung 18 years ko na experience sa konsehal at vice mayor, panahon na para maghandog ng sarili bilang mayor naman ng aming lungsod sa Cabuyao. So kung sa mangga hinog na. Ayun po ang masasabi ko. Sa dami naman din po ng ating mga napaglingkuran, hindi lang naman bilang konsehal at vice mayor, Jigs, kundi bilang abogado, masasabi ko na sa panahon ngayon, handang-handa na rin ako na makapagbigay ng paglilingkod sa mga kababayan namin. Ayun, narinig ninyo. Marami pang ulam, Jigs. Sarap pa. Kanin po. Ay, tama-tama, Jigs. Nung pinaunlakan mo ang yaya ko, pinaghandaan kita. Marami akong baong kanin dito. Oh, mukhang marami kayong bigas dito ah. Handang-handa kitang ipaglaban dito. Bigas lang naman. Kita nyo naman, ang tagalagay ko ng kanin, mayor pa. Grabe na ito mga kasakol. Kumain ka ng kumain, Jigs. Titingman ko naman haring sinigang. Mga kailang kanin kaya ako naray. Kahit isang kalderong kainin mo, handa kitang labanan dito. Sarap. Bilib nga ako sa iyo eh. Mas bilib ho ako doon sa mga naglilingkod sa bayan. Alam niyo kung bakit? Napakalaking sakit ng ulo niyan. Bakit gustong-gusto ganun yung manungkulan? Ano mo? Kung sa puntong gano'n iisipin, talagang walang papasok sa paglilingkod sa gobyerno. Pero ang mindset ko kasi, Jigs, yung kaunting maiaambag ko, yung mga biyayang natanggap ko bilang konsehal, vice mayor, tapos abogado, ako maliit na bagay ito para pagbigay ng bahagi ng buhay ko para sa paglilingkod sa bayan. Tsaka malaking impluwensya din kasi ang tatay ko, Jigs, sa akin kasi dati na rin naglingkod bilang konsehal at vice mayor ang aking ama dito sa Cabuyao. So doon ako tumungtong sa halimbawang magandang nagawa niya at yun ngayon ang ginagawa ko. So, ibig sabihin, nasa dugo nyo talaga yung... At saka, passion nyo na din yung maglingkod. Sure. Ikaw ba kayo tubong Batangas talaga? Hindi ho. Ako ho, Mindoreño. Ako lang ho yung kalahati ng buhay ko. Mas ng kalahati ng buhay ko, nasa Batangas na. Ba? Nasabay nga si Mayor, Masarap kasi.
Yung pampano, masarap ba? Mm. Tikman mo rin yung aming local na ano, itik. Special din yan, kaldereta. Ito ho bang special sa Kabuyaw, yung itik? Yan. Marami din kami niyang binibentang kinulog, adobo. Ngayon, ang pinahanda ko, kaldereta. Kaya matikman mo. Kanin Oo. po. Handang-handa ako dyan. Palit ako sa kanin mo. Pero, alam mo, pinagtataka ko sa'yo. Ah, Ang dami mong kinakain kanin, hindi ka tumataba. yun po kasi ano na din, dedikasyon na. Titingnan ko po yung kaldereta. Ako na po. Nakakaya na. Hindi, abot natin. Kumain ka na kumain. Napapasabi ako ng kanin ko dito. Ano pong meron dito Mhm. sa Kabuyaw? Alam mo sa Kabuyaw, yung isa naming produktong pinagmamalaki, yung kape namin. Hindi ko pa ako natitingnan na yun yung Oo, kape. oo. Pagka ano ibibigyan kita. At minsan kung may pagkakataon ka, dadalhin din kita doon sa gawaan mismo ng kape dito sa amin sa Kabuyaw. Mhm. May konting ano yan. May konting kwento yan nung araw. Ang nagdala ng kape sa Kabuyaw, mga paring Agustino. Mm. Galing sila ng Maynila, nung naitatagang Maynila. Dito sila nagpunta. Tapos ang kwento niyan, sila may dala ng kape na Liberica. Tsaka Robusta. Dinala dito sa Kabuyaw. At mula noon, yung mga kape dito na nagtanim sa lugar namin sa Barangay Kasili. Isang upland barangay yun sa amin. Mm. At yun nga, sa kasaysayan, yung ating pambansang bayani, di ba, taga Kalamba, katabing Opo. bayan lang ng Kabuyaw yan. Habang sinusulat niya yung kanyang liham kay Leonor Rivera, iniinom niya kape nang galing dito mismo sa Kabuyaw. Mm. At alam mo naman kung saan nanggaling ang pangalan ng Kabuyaw, Jigs? Saan po? Ang Kabuyaw ay isang puno. Nung araw, ang tawag sa Kabuyaw ay tabuko. Mm. Ngayon, yung mga Kastila, nagpunta rito, may hindi pagkakaintindihan kasi siyempre Tagalog tayo, tapos Kastila ang salita. Ang akala ng mga naglalaba dyan sa Dalampasigan, sa likuran mo, lawa ng Laguna yan eh. Ang akala tinatanong, ano yung punong nasa tabi nila. Mm. So, imbis na tabuko ang sinagot na tamang pangalan ng araw ng Kabuyaw, Kabuyaw ang sinabi. Kaya mula noon, binansagan ng mga Kastila na ang tabuko, naging Kabuyaw na siya. So, hanggang ngayon, Kabuyaw siya. Pero ang puno ng Kabuyaw, doon ang galing ang pangalan ng Kabuyaw. Mm. Makulay ang kasaysayan ng bayan. At marami ding mga nakipaglaban na kasapi ng Katipunan din nung araw na yun. Kasi isa ang Laguna sa mga nag-alsa, di ba? Sa Katipunan, yung walong sinag sa bandila ng Pilipinas. Kasama po ang Laguna doon. At hindi naiiwan ng Kabuyaw sa maraming mga bayani na nag-alay ng buhay nung unang panahon para sa kalayaan natin. Hindi lang Batangas ang matatapang. Pati ang mga taga-Laguna. Kanin po. Napasarap na ulit. Wala naman kayong high blood. Wala. Oh, baka kanin ka pa. Maya. Sarap lahat ng pagkain. Sarap nitong itik. Tignan mo lahat yan. Mamaya, panghimagas, singkamas. Meron lang siyang yung kaldereta dito. Hindi siya kasing lasa ng kalderetang Batangas. Hmm. Parang ang luto kasi din dito, Jigs. Parang kung gusto mo lagyan ng additional na lasa, gagawa ka na ng sausawan mo. Mm. Kaya minsan nauubos na nga ang oras namin sa pagbago kumain. Gagawa lang ng sausawan. Nagugutom na. Kanya-kanya nga na yung panlasa na. Kumusta naman po yung inyong plataforma? Nako, lagi namang sa gobyerno, ang lagi pinopromote naman natin dyan para sa mga kabataan, makapag-aral sila ng libre. Kasi isa sa mga problemang hinaharap talaga ng mga magulang dito sa atin, siguro naman kahit sa ibang lugar, ay makapagpaaral ng mga anak. Kung kulang man sila sa kakayahang pinansyal para makapagpaaral, dapat ang gobyerno, kagaya natin, ang nagpupuno. At may pagmamalaki naman natin, may pamantasan tayo ng Kabuyaw ngayon. Mula elementary hanggang kolehiyo, nakakapagpaaral tayo. At yun yung intention ko, mailibre yung pag-aaral dito sa amin sa Kabuyaw. At nagawa na namin noong nakaraan yun.
kaya kong ulitin yun. At pangarap ko din magkaroon ng College of Medicine dyan sa amin sa Pamantasan at College of Law. Kasi bilang mga professional nga, gusto natin magkaroon din ng pagkakataon yung mga kabataang maabot din yung kanilang mga pangarap. Kanin po. Okay na po yan. Tapos yung healthcare, gusto ko din maalagaan yung healthcare, Jigs. Yun ho ang gustong-gusto ko na magawa ng isang mayor. Yung makakapagpa-hospital ang isang ordinaryong mamamayan nang walang babayaran. Tama yan. At alam mo, yung batayan ko sa isang dekalidad na ospital, mayaman man o mahirap, pupunta ka dyan kasi may tiwala ka sa ospital na yan. So, ang batayan ko, kung mayor ka, vice mayor ka, o konsehal ka, kung naniniwala ka doon sa sistema mo ng kalusugan dito, dapat dyan ka rin nagpapatingin. At yun yung gusto ko ipakita sa mga tao. Bibigyan ko sila ng dekalidad na serbisyong medikal na kahit kami, ng mga nanunungkulan, dyan din kami magpapatingin. Di ka na pupunta sa mga private na ospital para maipakita natin talagang seryoso tayo sa pagtulong sa mga kababayan natin. Narinig nyo sa mga kasakol ko din na taga-Kabuyaw. Ba't hindi nyo subukan yung bago? Tama. Saka, yun kasi tatlo naman palagi yan. Magkakasama yan, Jigs. Kalusugan, karunungan, saka kabuhayan, livelihood. Kasi pag nabigyan mo ng pagkakataon makapaghanap buhay ang mga tao, mas pahalagahan nila yun. May dignidad, di ba? Mayroong respeto sa sarili. At kung nabigyan mo ng dangal yung tao, walang kasukat na na dangal na pagtingin sa sarili, na nabigay ng gobyerno yung pangangailangan ng tao. Tama. Kasi marami naman taong gusto din magnegosyo, yung masarap yung pakiramdam na yung pagkain kinakain ni galing sa perang pinaghihirapan, di ba? Opportunity for employment and livelihood. Nabusog ka ba, Jid? Wala pa tayong kanin. Marami ho tayong kasama. Baka magalit sa akin. So, Mayor, nabusog ako. Maraming salamat sa pag-imbita mo sa akin dito sa Kabuyaw. Sana hindi ito yung huli. Opo naman. At natutuwa akong pinaunlakan mo yung aking paanyaya. At welcome kang bumalik dito anytime. At susunod, kung ano yung gusto mong ipaluto, mayroon pa ako ibang papatigim sa'yo. At kung makakapunta ka ulit, yung kape ng Kabuyaw, papatikim sa'yo. May papagmamalaki natin produkto yan ng Kabuyaw. Pwede naman hong i-take out. Joke lang.